Sabi ko, maraming nagtatanong kung saan ako humuhugot ng lakas ng loob. Sabi ko sa dasal at sa lahat ng mga suporta nyo, alam ko, nandiyan kayo parati nagmamahal. Yung mga tao sa Hague, nandito ako, gusto ko silang pasalamatan. Kung alam nyo lang, araw-araw sila, meron akong kakilala na malapit lang yung pinagtatrabahuan niya, dumadaan talaga siya. Miski na hindi siya naririnig ni Pangulong Duterte. Sinasabi niya ganyan sa labas, "Tay, nandito ako sa labas." Mga ganon. So, yung mga, yung nagbiyahe, nagda-drive, 27 hours na driving, papunta doon sa Hague. Tapos, yung mga, hindi lang isang beses nagpunta, kundi pa ulit-ulit na pumupunta. Yung nasa Davao, yung nandun sa nagbabantay sa aming bahay. Gusto ko magpasalamat sa inyo na bumibisita. Maraming mga bumibisita galing Jensan, galing Cavite nung isang araw. Sabi nila galing sila Cavite, galing Jensan. Gusto ko magpasalamat. Tsaka, nandito ako kasi, ayaw ko sana magsalita, pero, alam mo, hindi nyo ba napansin, na yung dapat tagapagtanggol natin, gobyerno, di ba? Noong panahon ni Presidente Duterte, di ba naalala nyo, sumbong nyo sa gobyerno, sila ang dapat nagtatanggol sa atin, di ba? Ngayon, iba. Sila ang nang-aapi sa atin. Hindi na tayo makalapit sa kanila. Kung tayong ordinaryo citizen, hindi na tayo makalapit. Kung yung dating presidente nga, tinrato ng ganun tayo pa kaya? Ano kaya ang maasahan natin sa kanila? Wala. Kung hindi nyo napansin, kaya pansinin nyo, yun nyo ng mabuti. Yung mga senador na tumatakbo ulit, walang imik. Walang imik sa lahat ng mga ginagawa ng gobyerno na mali. Di ba? Walang imik na tinanggal ang pera sa PhilHealth. May contribution akong PhilHealth. Kayo, di ba? May contribution kayo. Sino walang contribution dito? PhilHealth. Di ba? Lahat halos tayo may contribution. So, wala nang umiimik. So, kaya nandito kami ng anak ko para hilingin sa inyo, subukan ninyo itong mga tao sa Duterte. Kasi, ma'am, doon nyo makita yung iluklok nyo sa pwesto na ganyan, kahawak ng power, yung habang walang power, doon nyo makikita kung ano yung ugali nila, ano yung pagkatao nila. Huwag na ho tayo dun sa mga tao na lumalapit lang, maayos lang pakitungo sa atin pagka-eleksyon. Tuwing eleksyon, binabati, nakasmile sa ating lahat. Pero pagkatapos ng eleksyon, hindi mo na ulit sila makita. Subukan natin ito. Kasi ito yung bago kami umalis doon sa nagbisita kay Presidente, sa tatay ng anak ko, sinabihan niya kaming dalawa ni Veronica. Sabi niya, kalimutan niyo daw siya kung hindi nyo iboto ang Duterte. Lahat yan sila. Ma'am, sabihin ko sa inyo, ma'am, ito sila lahat. Noong before na naging presidente, si Pangulong Duterte, nandyan na sila. Nung naging presidente, nandyan sila. Nung hindi na presidente, nandyan pa rin sila. Doon nyo makita, ma'am at sir. Sabi pala nung kaibigan ko, nakakalimutan ko, may sir pala, ma'am ako ng ma'am. Sorry sir, ha? Doon nyo makita kung anong klaseng pagkatao ang iluluklok nyo sa pwesto. Bahala na basta hindi sumakit yung dibdib ninyo, di ba? Ako, sa totoo lang, noong 2022, binoto ko yung nakaupo ngayon dyan.
Anong tawag dyan sa nakaupo dyan? Ha? Anong tawag yun sa kanya? Yung nagsabi niya na? Hindi ako. Alam mo, napilitan ako nun. Kasi, magkasabay kami ni former President magboto. Ang sabi niya sa akin, iboto mo na lang kasi ano naman si Inday. Siyempre, kapatid ng anak ko, na ano ako, nilagay ko. Di ano nangyari? Masakit sa dibdib ko ngayon. Di para hindi ka masaktan later on. Di ba, ma'am? Binoto mo, tapos hindi ka naman pinapansin later on. Wala naman, baliwala naman, di mo naman malapitan. Sino malapitan ninyo dito? Si Go, di ba? Nakikita nyo, di ba? Yung ibang senators, wala na. Ngayon, lumabas kasi election. Di ba? So, ito sila, ma'am. Sabi ko, pati kay Pastor Kibuloy, alam mo si Pastor Kibuloy, sinabihan ko si former President Rudy Duterte, sabi ko, kinulong, sinabotahe, baliktarin man siya, gusto mong bayaran, kaibigan mo pa rin, hindi ka iniwan. Ganon, ma'am, ang piliin ninyo. Ngayon, ang nakaupo, ano nangyari? Ha? Pera. Inuuna yung pera. Wala na tayo. Basta sila may pera, nasa kanila ang pera, okay lang. So kaya, ma'am, ma'am at sir, nakikiusap ako. Sana, ngayong darating na eleksyon, dito na lang tayo. Dito na lang tayo, ma'am. Dito na lang tayo, sir. Salamat, sir. Salamat, sir. Sa lahat ng mga alam ko ang mga supporters namin, no? Supporters ni Pangulong Duterte, supporters ni Vice President Sara, supporters ng mga anak ni Pangulong Duterte. Ngayon ko lang pinahiram ang anak ko, ha? Hihilingin ko sa kanya na pagkatapos nito, mag-aral lang muna siya. Hayaan niyo munang maging akin lang siya. Itago ko lang muna siya. Ngayon lang siya kasi tumutulong lang siya. Wala ang papa niya ngayon. So, ngayon hinahayaan ko lang muna siya kasi kung pwede ko lang siya ibalik sa tiyang ko para maprotektahan ko ulit, gagawin ko. Kaya nandito ngayon ang anak ko na bata pa siya yung gusto ko muna siya mag-aral, gusto ko magkaroon siya ng life, buhay na tahimik. So, gusto ko ipakilala sa inyo ang aking anak at ang anak ni Pangulong Rodrigo Duterte. Papahiram ko muna siya. Ngayon lang. Salamat. Maayong gabi! Magandang gabi sa inyong lahat! Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako si Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte! Unang-una, gusto kong magpasalamat sa lahat ng dumalo ngayong gabi. Salamat sa walang sawang pagmamahal at pagsuporta nyo kay PRRD, sa amin na pamilya niya at sa Duterte. Nag-usap kami ni Dada Rudy ko kahapon. Sabi niya sa akin, ay sobrang proud siya sa akin at ipagpatuloy ko lang daw ito. Binigyang diin niya rin na mahalin ko daw kayo
kagaya ng pagmamahal niya sa inyo. Bata pa ako, 21 pa lang ako, at ayaw ko talaga sanang makisali. Pero namulat ang aking mata at naintindihan ko ang mga prinsipyo at paninindigan na ipinaglalaban ni Tatay Digong. Mahal niya ang bayan niya nang higit pa sa amin na pamilya niya. May kasabihan na the only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Ito ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Walang tumatayo para ipaglaban kung anong tama. Mga kababayan, mga kabataan, magboto tayo ng tama. Magboto tayo ng may puso para sa pagserbisyo. Ngayong eleksyon sa May 12, 2025. Suportahan natin ang Duterte o PDP senatorial slate. Huwag natin silang kalimutan, mga kababayan. Muli kong iaabot ang bilin ni Tatay Digong para sa bawat Pilipino. Sinabi niya ito sa akin. Do good. Fight for your country and fight for what is right. Sabi niya, huwag kayong mag-alala because this is not forever. God will intervene. And He sends His love to all the Filipino people. Daghang salamat! Maraming salamat and God save the Philippines!